Sisimula na malapit na itong labanan ng Barangay Ginebra at ng Magnolia Chicken Templados. Dito sa quarterfinals kung saan merong twice to beat advantage ang Barangay Ginebra kontra dito sa Magnolia. Pero hindi pa nagsisimula yung laban ay meron ng mga fans ng Magnolia ang nagsasabi na hindi magiging patas ito at magkakaroon ng tinatawag na favoritism itong SMC. Kung basahin niyo yung mga comments doon sa mga social media pages ng Magnolia Chicken Templado sa chats, may mga nagsasabi na papaboran daw ni Francis Chua ang Barangay Ginebra dahil to ang kanyang favorite at hindi nabibigyan ng pagkakataon na manalo itong Magnolia. At alam natin daw, sabi ng mga fans ng Magnolia, na hindi na ito bago at palaging ginagawa. Ayon naman dito sa mga fans ng Ginebra, nagdadahilan lang ang Magnolia. Hindi pa nag-uumpisa yung laban ay natatakot na baka matalo. At kapag natalo daw sila sa Ginebra ay meron ng dahilan, pinabura ni Francis Chua. Ayon naman sa mga fans ng Ginebra, hindi raw marunong tumanggap ng pagkatalo itong Magnolia at palaging sisisihin ang management at hindi matanggap na sila ay talagang hindi kayang talunin ng Ginebra. So ang tanong, meron ba talagang lutuan na nangyayari dyan? Well, una-una sa tingin ko, itong matchup ng Barangay Ginebra at Magnolias dito sa maagang stage ng playoffs ay hindi ginusto ni Francis Chua at ng SMC. May mga nagsasabi na yan daw ang gusto ng PBA para kumita sila. Pero syempre kung ang SMC as much as possible, ayaw mo maglaban muna yung sister teams dahil ayaw mo ma-eliminate sila. Ang gusto mo makaabot yung tatlong sister teams sa semifinals. Pero nagkataon nga na natalo Ginebra sa NLEX at itong Magnolia naman ang sama ng performance doon sa dulo ng eliminations. Kaya nangyari sila nagharap. Si Coach Tim Cone nga mismo nagsabi na gusto niyang iwasan as much as possible makalaban ang Magnolia. Pero ito na ang nangyari. So magkakaroon ba ng lutuan? Personally, sa tingin ko hindi mangyayari yan. Dahil hahayaan ng SMC na mag-decide yung mga players ko sino mananalo. Siyempre may advantage ang Barangay Ginebra dahil sila nga ay may twice to beat. Pero ang problema naman ng Gene Kings ay meron silang mga injury. Wala si Jamie Malonzo, wala si Jeremiah Gray. At sa huling game ng Barangay Ginebra, nakita natin na nagkaroon ng medyo parang injury sa shoulder itong si Maverick Ahandisi. So tignan natin kung ano magiging epekto nito dito sa Barangay Ginebra. Sa panig naman ng Magnolia, nagiging problema talaga nila ay yung kakulangan ng consistency. Nakita natin yan doon sa talo nila sa Meralco kung saan 51 points lamang ang na-score nila. Bumawi naman nanalo kontra Terra Firma. Pero natalo naman ang sumunod na game dito sa TNT Tropang Giga. At dahil twice to beat disadvantage sila, must win yung mga laban ng Magnolia kontra Ginebra kung gusto nila makaapanse dito sa semifinals. Kaya medyo mabigat iyan.